At sino namang kaluluwa na ito? Sa mustang muli, kaibigan. Sa bidyong to, tatalakayin nga natin ang tunay na papel ni Sayaka o Tina sa original na kwento ng Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter. Dahil hindi gaya sa anime kung saan isang araw siyang investigador ng spiritual na mundo. Ako si Tina. Ako ang investigador. Ano naman ang iimbestigahan mo sa akin, ha, Tina? Bahala na ako. Sa manga ay isa nga lang siyang hindi matahimik na kaluluwa na aksidenteng nailigtas ni Eugene. Ano? Hindi yata malinaw ang lahat ah. Oh? Habang naglilibot-libot, nakita ni Charlene at nang kamamatay pa lamang na si Eugene, ang isang batang lalaki na nagngangalang Shota at ang kanyang naghihingalo ng aso na si Jiro. Hindi mapigilang umiyak ng bata habang nakikiusap sa aso na wag na munang mamamatay. Bagamat ayaw nitong iwanan ang alagang aso, napilitan tong pumasok sa eskwelahan matapos pagalitan ng magulang. Patuloy naman nilang sinundan si Shota sa eskwelahan hanggang sa makita nilang inapito ng mga buling kaklase at inasar na siguradong mamamatay na ang aso niya. Dahil umiyak lang at hindi lumaban ng bata, hindi na iwasang makaramdam ng inis ni Eugene. Habang inoobserbahan nila to, sinabi ni Charlene kay Eugene na nakatadhana ng mamatay ang aso bago pa makabalik si Shota mula sa paaralan. Matapos ang klase, natagpuan ni Shota ang kanyang nag-iisang kaibigan si Jiro na wala ng buhay. Hindi nito yun matanggap, kaya walang tigil tong nag-iiyak. Dahilan para hindi makalis ang kaluluwa ni Jiro sa paligid ng kanilang bahay. Nang sabihin ni Charlene na hindi matatahimik ang kaluluwa ng aso hanggat hindi natatanggap ni Shota na wala na to. Nakaisip si Eugene ng plano at pumasok sa paniginip ni Shota at nagpanggap na isang masamang halimaw mula sa impyerno. Sa loob ng panaginip, sinabi niya kay Shota na dadalhin niya si Jiro sa impyerno dahil ayaw nitong umalis at tumawid sa kabilang buhay. Nakiusap naman si Shota na wag kunin ang kanyang aso, ngunit ipinaliwanag ni Eugene na kailangan niyang gawin yun dahil ang dahilan kaya ayaw nitong tumawid sa kabilang buhay ay dahil sa kakaiyak niya. Nangako naman si Shota na hindi naiiyak basta wag nilang daw saktan si Jiro. Na magkunya ring sinasaktan niya ang aso. Matapang na hinarap ng bata si Eugene at nagpakawala ng mga suntok. Bagamat hindi naman talaga siya nasasaktan sa mga suntok nito. Nagkunyari siyang tumalsik. Bago nagbabala, nababalik para dalhin si Jiro sa impyerno kapag nalaman niyang umiiyak muli si Shota. Dahil sa ipinakitang katapangan ni Shota, sa wakas ay panatag na makakatawid ang asong si Jiro sa kabilang buhay. Kinabukasan, sinubukan ulit siyang ibuli ng mga kaklase. Ngunit sa pagkakataon na to, lumaban na nga si Shota, kaya nilubayan na nga siya ng mga to. Pagkalipas ng mga araw, muling bumisita sina Charlene at Eugene upang kamustahin si Shota. Napansin naman nilang may aninong nakasunod sa bata at napagtantong ginagambala to ng isang multo. Gabi-gabi, hinihila ng multong si Tina o Sayaka ang kaluluwa ni Shota para magkaroon siya ng kalaro. Pero dahil napakadelikado nun para sa isang buhay na tao na gaya ni Shota, sinubukan mamagitan ni Eugene.
Bagay na siyempre hindi nagustuhan ni Sayaka. Sa isang iglap, nagawa siyang pabagsakan ni Sayaka gamit ang matinding enerhiya nito. Dahil sa lakas ng kapangyarihang yun, lumipas muna ang ilang araw bago siya nagising. Hindi naman makapaniwala si Eugene na nagawa siyang pabagsakin ng isang batang babae dahil wala pa raw nakakagawa sa kanya nun kahit kailan. Sa panahong yun, nalaman ni Sherlyn ang nakaraan ni Sayaka at natuklas ang napakalungkot ng naging buhay nito. Ayon sa nakalap niyang impormasyon, dahil sa pagiging sakitin, ginugol ni Sayaka ang buong pagkabata sa loob ng isang ospital at ang tanging panahon lang na nakasama nito ang pamilya ay mga 6 na buwan bago to pumanaw. Ang problema, wala ring panahon ng mga magulang niya para alagaan siya at halos hindi na nga umuuwi ang mga to mula sa trabaho. Dahil nga hindi pwedeng lumabas dahil sa kondisyon niya, ginugol na lamang ni Sayaka ang mga huling araw niya habang pinagmamasdan mula sa bintana ng bahay nila ang mga batang naglalaro sa labas. Palagi niyang hinihiling na sana meron rin siyang mga kaibigan na pwede niyang makalaro. Hanggang sa tuluyan na nga siyang bawian ng buhay na dala-dala pa rin ang kagustuhang yun. Matapos pumanaw, ang kaluluwa ni Sayaka ay nanatili sa kanilang bahay at palagi pa rin nakatanaw sa bintana. Ayon kay Sherlyn, kailangan nilang pigilan si Sayaka sa ginagawa nito bago pa maging huli ang lahat. Kung patuloy raw kasi makikipaglaro si Sayaka sa kaluluwa ng isang taong nabubuhay pa, maaring magkaroon ng masamang epekto yon. Hindi lang sa kaluluwa nito, maging sa kanyang pisikal na katawan. Ang mas malala pa, maaring subukang isama ni Sayaka ang kaluluwa ni Shota patungo sa kabilang mundo at hindi nga raw maganda ang kalalabasan nun dahil kung walang gagabay sa kanila, posibleng hindi na sila makabalik at maaaring maligaw sa isang lugar na mas masahol pa, sa impyerno. Agad na kumilos sila Sherlyn at Eugene upang pigilan si Sayaka sa binabalak. Nakapangako raw kasi si Eugene kay Jiro na poprotektahan niya si Shota, kaya hindi niya to pwedeng pabayaan. Nang mahanap nila sila Sayaka, nagkatotoo nga ang hinala nila na nais itong isama si Shota patungo sa kabilang mundo. Matapos subukan makiusap ni Eugene na bitawan nito ang kaluluwa ni Shota, muli siyang sinugod ni Sayaka at tumambang muling pakakawalan ang enerhiyang nakapagpatulog sa kanya. Pero sa gulat nilang lahat, sobrang liit lang ng enerhiyang napalabas ni Sayaka sa pagkakataon na yun. Ni hindi nga umabot kay Eugene dahil sa sobrang liit. Ipinilawanag naman ni Sherlyn na maaaring nawala na ang madilim na kapangyarihan ni Sayaka dahil naibsan na ang matinding kalungkutan nito matapos nga nitong makalaro ng ilang araw si Shota. Muli naman itong niyakap ang kaibigan at sinabing hindi niya ito ibibigay sa kanila dahil isasama niyang araw to sa langit. Dahil dito, mabilis nga siyang inablot ni Eugene at pinagpapalo sa puwet hanggang sa mapasabi nga tong hindi niya nauulitin ang ginawa niya. Nang bitawan ni Eugene, napahagulgol na nga lang to na parang sanggol at sinabing nagawa niya lang yun dahil malungkot nga siya at palaging nag-iisa. Nagawa naman siyang pakalmain ni Shota nang lapitan siya nito at nangako nga ang bata na kung makakarating siya ng langit balang araw, nais nga raw nitong maging magkaibigan pa rin sila. Habang nag-uusap ang dalawa, pabulong na itinanong ni Eugene kay Sherlyn kung makakalimutan ba ni Shota ang lahat kapag nakabalik na to sa katawan nito.
Bagay na kinumpirma naman ni Charlene, pero sinabing bilang taga-sundo ng mga kaluluwa, responsibilidad niyang ipaalala rito ang pinangako nito kay Sayaka kapag dumating na rin ang araw ng pagpanaw niya. Nang kinakausap na ni Charlene si Sayaka para maihatid sa espiritual na mundo, biglang sumingit si Eugene at tinanong ang batang multo kung nais muna ba nitong makapaglaro sa kanya bago siya tuluyang tumawid sa kabilang buhay. Siya raw muna ang papalit kay Shota hanggang sa magsawa siya sa paglalaro. Ayon kay Eugene, wala raw siyang idea kung anong meron sa kalangitan, pero nakakalungkot naman raw kung hahayaan nilang makakyat ron ng bata nang hindi man lang nararanasang makapaglaro sa mga kaibigan. Bigla namang napaiyak si Sayaka. Nang tanungin ni Eugene kung napalakas ba ang palaw niya kaya naiiyak pa rin to, sinabi nitong hindi raw. Sadyang naiiyak lang daw siya sa tuwa dahil ngayon pa lang raw niya naranasang may kumaraga sa kanya sa balikat. Samantala, tuluyan naman nang nagising si Shota. Ayon sa kanya, para raw siyang gising sa kanyang panaginip pero hindi niya matandaan ang mga nangyari. Ang alam lang raw niya ay naging masaya siya, nakaramdam ng takot at medyo nalungkot. Kinabukasan, muli siyang napadaan sa bahay nila Sayaka, pero sa pagkakataong yun, hindi na nga niya nakita pang muli ang batang babaeng palaging kumakaway sa kanya. Naisip na lang niyang baka lumipat na to ng tirahan. Tungkol naman kay Sayaka, mayat maya nitong kinukulit si Eugene na makipaglaro sa kanya. Dahilan, para pabirong may tanong ni Eugene kung wala pa ba siyang balak na umakyat na sa langit. At yun, yan nga ang tunay na papel ni Sayaka sa original na kwento ni Sensei Yoshihiro Togashi. Bagamat talagang kasama siya nang malaman ni Eugene na may gusto sila sa isa't isa ni Jenny. Ang pag-ibig nilang dalawa ay maaaring guni-guni lang ni Eugene. Ano ka mo? Hindi talaga siya pinadala ni Jericho bilang bahagi ng spiritual na mundo. Ha? Ikaw ang ipinadala ni Jericho? Dahil gaya ng natalakay natin dito, isa nga lang siyang multo na nakalala ni Eugene sa mga unang bahagi ng kwento. Isang kaluluwa. Kaya yun, hanggang dito na nga lang muna para sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Kalupon. Eugene!